Umabot na sa 6,000 evacuees ang kasalukuyang namamalagi sa evacuation center sa lungsod ng Marikina. Samantala, nag-ikot si Health Secretary Ted Herbosa upang masiguro ang maayos na kalagayan ng mga evacuee. Yan ang ulat ni Bien Manalo live. Bien. Dayan, siniguro ng Department of Health na nakatutok sila sa kalusugan ng mga bakwita sa mga evacuation centers dito sa Marikina City. Iyan ay para maiwasan ang hawaan ng iba't ibang sakit, lalo pa at hindi maiiwasan ang pagkakadikit-dikita ng mga evacuee. Sa kasagsagan ng paghagupit ng Bagyong Ondoy noong 2009, bagay na ipinagpapasalamat niya sa Puong May Kapal na binigyan pa siya ng pagkakataon para mabuhay. Nakapasalamat po ako, nagkaroon po ako ng pangalawang buhay talaga. Muntik-muntik na talaga ako mamatay ng time na yun. Talaga mayroon na po talaga akong phobia sa mga gantong baha. Halos gumuhuri ng kanyang mundo nang anuri ng baha ang kanilang mga ari-arian. Walang naisalba ang pamilya ni Nanay Eileen kundi ang kanilang suot ng mga panahon na iyon. Kaya hindi niya maiwasan ng mangamba tuwing umuulan dahil ayaw na niyang maulit pa ang naging karanasan noong Ondoy. Kaya agad na siyang lumikas kagabi kasama ang kanyang mga anak at apo, lalo pa at malapit lang sa Marikina River ang kanilang bahay. Pansamantala silang tumutuloy ngayon sa Nangka Elementary School na isa sa mga binuksang evacuation center sa lungsod. Talaga na dyan po yung pangamba namin. Kung yung bahay namin lubog, natatakot po ako baka po kasi umapaw. Manlulubog po talaga. Ano po talaga kami doon? Natatrap po talaga kami. Sana po, masolusyonan po yung pagbaha talaga. Sa tala ng Marikina LGU, umabot na sa mahigit 6,000 evacuees ang kasalukuyang tumutuloy sa evacuation centers. Mahigit 500 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 individual ang nasa Nangka Elementary School, habang mahigit 600 pamilya o katumbas ng mahigit 3,000 individual ang nasa H. Bautista Elementary School. Namahagi na rin ng meals at food packs ang lokal na pamahalaan sa mga evacuation center. Kanina, nag-ikot sa evacuation center si Health Secretary Ted Herbosa para kumustahin ang kalagayan ng mga bakwita. Namigay sila ng karagdagang gamot tulad ng doxycycline, diabetes maintenance, vitamins, hypertension maintenance, antibiotics, gamot sa ubo at first aid kits. Tuloy ang tulong ng national government sa local government kung ano man ang kailangan nila para makatulong at hindi madisgrasya ang ating mga evacuees. Samantala, patuloy naman ang ginagawang hakbang ng Marikina LGU para hindi na magkaroon pa ng malawakang pagbaha sa lungsod. Right now, actually, yung dredging operations natin, hindi naman natin tinitigil. But at the same time, meron tayong slope protection project by JICA and DPWH. Hindi pa lang siya complete dahil 11 kilometer stretch yung ating ilog. Pero hopefully kapag yun ay naayos at with the maintenance work ng dredging, ayan, pagpapalalim at pagpapalapad ng ilog, may ibsan yung baha dito sa aming lungsod. Dayan, may nakaantabay naman na medical services or medical area sa mga evacuation center kung saan na pwedeng magtungo yung ating mga kababayan na mangangailangan o nangangailangan ng atensyong medikal. Samantala, Dayan, sinuspindi na rin ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang face-to-face at online classes. Bukas yan na Miyerkules, July 23 sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong lungsod. Samantala, Dayan, ay nauna na rin nag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga bakwit na maaari na silang bumalik sa kanilang tahanan. Iyan ay kung maayos na ang kalagayan o humupa na ang baha sa kanilang bahay. Pero umaasa pa rin o inaasahan pa rin ng lokal na pamahalaan na posible pang tumaas ang bilang ng mga evacuees sa mga evacuation center kung magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Pero Dayan, may mga evacuee rin kasi na bumalik na sa kanilang tahanan dahil naging maayos na rin yung kalagayan o humupa na yung baha sa lugar. At ayan ang update mula rito sa Nangka Elementary School sa Marikina City. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bien Manalo.